Sa Zambales, pagdadalawin ko daw, malalaki na yung mga mangga na ito. Sa Sorsogon, ang ganda sa fruit bearing trees niya. Zero waste. May nasayang po ba? Wala. To see is to believe. Ayan, good morning po sa lahat. Ayan. So, nandito po ulit tayo. May bago na naman po tayong pupuntahan. So, pupunta po tayo ngayon dito sa Pulo, San Isidro. Mayroon po tayong seminar na attendan tungkol sa swine production naman. Ito yung bagong technology na ini-introduce ni Dr. Baroga. Naimbitahan po tayo ni Engineer Fernandez. Ayan, thank you po sa pag-invite na maka-attend dito sa seminar na to. So, panoorin natin mamaya. Nuestra Señora del Carmen Academy. Ito pala yun. Entrance. Kuya, saan ba yung parking? Pwede na ba mag-park dito? Natuloy po kaya yung event ngayon ni Engineer? Yes, dito. Kakaliwa ka rito. Tapos, Yung seminar ni Dr. Baroga? Saan po? Nagsisimula na ba? ano po, sa may gabi po eh. Dulo pa. Kakaliwa po kayo rito. Hindi po ilalabas ng gate. Kakana naman po kayo. Sige po. Diretso lang po. Sige po, salamat po. Ayan, nandito na po tayo. Medyo late tayo. Pasensya na po. Yung sabaw nito, direct. Kaya nagtataka kayo sa 4x4 na septic tank. Paano kung umapaw yan? Sitio Kawayanan. May vegetable lang kayo sa tabi ng figure. So 300 sound na even, inadapt na yan. Ayun pala. O, tingnan nyo itsura ng mga baboy nyo. Maenggayo kayo na mag-alaga na ng baboy. Alita ko. Hindi ako pumasok sa kulungan. Good morning po. Pasensya. Hindi ako naglinis. Pinanood ko na lang lumaki. Nagre-register. Budget lang. Price ko, pinatasyon ng daya. Pasensya na po, na-late sir. Ito, native na baboy. Sa business. Me. O pag hindi mo lagyan ng mga odor sa Zambales, ayun. Ini-scrape lang namin pag dumadami lang tayo. Ayan na natiplado na organic fertilizer. Thank you Walang po. langaw. Sa Zambales, pag dadalawin ko daw, malalaki na yung mga mangga na ito. Sa Sorsogon, ang ganda sa fruit bearing trees niya. Zero waste. May nasayang po ba? Wala. To see is to believe. Ayan, meron po tayo sa sa Talavera. Ito ho, alam niyo gaano karami? Ayan, nakarating na si Engineer Breman yan. Alam niyo gaano karami yan? Na abo? 60 tons ang waste product na abo every day. Ako po ang consultant nila sa waste management. Kaya abot ang promotion ko kung saan ko pinapadala yung mga fly ash na yan every day. Kaya ginagamit na ito ng mga poultry, piggery, and so forth. So sana rin kayo maggamit yan para magawa ng organic fertilizer. Ano lang ginawa ko? 500 kilograms. Ito yung nilagyan niya ng Bioplus Activator or yung OEFC. So ayan ayan yung itsura niya. Kinuha ko sa loob niyan. May kahalo ng BPA yan. Every 2 weeks, inaalis niya ito. And then karga siya uli. And then hanggang sa makaipon siya. Kung makaipon siya ng 500 kilos na ganito, hahaluin niya yung 500 kilos na fly ash. And then 0.4% na BPA, yun yung inclusion rate niya. In 14 days, organic fertilizer na. Okay. Day 1, Day 7, and Day 14. Ayan na. Organic fertilizer na in 14 days. Online supervision, no face-to-face. Good morning sa atin. Kasama, makaka-agree. Pero magsalitaan nyo pa rin. Kapag naubos sa agrikultura, makaka-agree. So, ASF, tama. Wala pang gamot sa ASF. Pero, prevention, sabi nga nila, is better than cure. Ngayon, para lang hindi kayo nenervyusin kung mag-aalaga kayo ng baboy, bago nyo ikarga yung baboy nyo yan dahil natatakot kayo sa ASF, magpa-swab test kayo. Meron tayo tinatawag na nanotest gold kit
kit na available sa CLSU. So, Pwede po bang papakilala ko kay Doc? Ay, sorry po. Ano tawag dito? Courtesy. Tony, Ay, hello po, Doc Tony. From Humanitarian po. Oo. si Mr. Bulanati, Opo. Oo nga po eh na. may chat group din kami dyan. May chat group nga. Sipag nga po mag-reply ni Doc Baraga eh. Isang ka-chat group ko sa humanitarian group. Nandito ulit siya. Opo. Pero ako daw mag-reply. Sabi niya, Mayat naka-reply eh. taga San Antonio rin po. Ay, Sir Peter. Tiga sa Hacienda po. Anak po ako ni Tess Ukol. So may farm din po tayo doon. Yung Tessio's Orchids Farm. Learning site for agriculture na rin po siya. So ako po ay nag-iikot-ikot din po sa mga farm para matuto tungkol sa mga sa mga mentor natin tungkol sa mga agriculture. Integrated farm. Ngayon po ang pinapractice natin na yun, minamaster yung tungkol po sa hito farming. So kung sino po yung may gustong matuto tungkol sa hito, yun po. Po. Meron din po akong vlog. So, pwede ko papuntahan sa si Jerry Ortiz. Oh, yes. Kasi yung Ismail Opo. Lagun niya sa poultry farm niya, nagpapatubo siya ng hito doon. Nilalagyan po. Sabi ko, Mm. patubuin mo ang hito dyan, mabubuhay yan. Naniwala siya. So, hindi na pollutant yung kanyang Opo, malinis na po yung tubig nung pagka gano'n, nabubuhay na. buhay na. Opo, sa amin po yan. Medyo mahina po yung sound eh. Connection to eh. Wala na. Wala po. 1,000 picture is worth a... Oo nga po, ayan na lang po. Kuha na lang po, panoorin niyo po sa YouTube ko. Opo. Ayan, nakita na sa YouTube. Nakita tayo dito. Opo. A-adaptin din natin dito yan. Yung, para nakapangahan mo na Saka masarap ang hito. Kung ano yung damit ko pala, yun din pala yung suot ko doon. African Hito po. one-way recirculating system. Yan, kung saan yung mga solid waste na tinatawag o yung mga dumi ay napupunta po doon. And tuwing umaga ay nililinis po namin yun. Ang sukat po ng kada isang tank po natin na po ay 12 feet ang diameter. Tapos 3 feet po ang height. Ayan. So ang material na ginamit po namin dito ay takapal. So yun sa mga gusto. Meron pa siya silage sa yung Yung silage yung maganda eh. Yung para makatipid sa pakain din. Hindi, dito i-ikukan ko yun eh. Meron tayong local one na nagawa. Mamaya tulitan ko yung shredder na. Yun, yung shredder. Yung autopit. Opo. So the winning side, ayan, bumalik tuloy si Tarang na, no? So the winning side of the outbreak, ito lang tandaan natin. O, tandaan niyo yan, ha? I-diminish natin ang damage. There should be amazing cooperation. There should be rapid response. There should be national awareness. And the last, abandonment of bad husbandry. Nandito na sa academy nito ng lahat ng good animal husbandry practices. I think I have done my job today and thank you for your cooperation. Mabuhay tayong lahat. At the end of the semester, may sharing sila, 60-40. Grabe pala yung pagkain dito no, ma'am. Cater na ako, hindi ko na kaya ako mawalan ng ganyan. Kaya nga, Okay na. cater na eh. Yung susunod lang siya, Pati sa pagkain eh. Kaya may hito tayo din eh. Kaya pinakain ko eh. yung isa naman, Maglilitaw ah. Pagka gutom po. Then, yung mga iba naka... Tawagin mo sa Doc. Ayaw nga pala si Doc. Thank you po. Thank you. Lagi po kayo may event ng ganito dito? Hindi naman. Ang minsan lang po. Madalang doon.
Ay, hello po. Saan po ba kami pwede bumili ng hito? Sa hito po, pwede naman po sa amin magpa-reserve. Kailan po ba kayo maglalagay? Paano ba ang Kuwan po namin, piso per inch po. Piso per inch po. Ang Paano yun? Ang nakalagay sa ano? saan po? Paano ba per inch? Kuwan po, piso. Kunyari, kung gaano kalaki. Yun. Kung, opo, per inches. Opo. ba yung mga isang kilo? Ilang inches? 1 kilo? Mga ilang inches, ganyan. Hindi po namin sinusukat yun eh. Kapag ka, kuwan po, pang-ihaw na po yun, per kilo na po yun. Pagka po ganun, anong tawag dito? Yung grow out na ang bentahan. Ibig sabihin, pagka yung piso na yun, Opo. pwede na siya ilipat. Hindi po, ang nire-recommend po namin, at least mag-i-start po kayo 3 to 4 inches o kaya 4 to 5 para po less mortality na. Hindi naman problema market pagka wholesale na gano'n. Hindi po kasi sa amin kami yun nga po, yung iba nagpupulutan lang. Pero sa market po wala pong problema dito sa atin. Kasi po sa totoo lang, meron po kaming ano tawag dito? Yung study dito sa BIFAR, ang pinakamalakas pong kumain ng hito, Nueva Ecija. Kaya po ang market natin talagang steady. Kumusta naman yung kita? Sa kita? Sa kita po okay din po. naman ang kita. Opo, maganda rin naman po basta po alam nyo po yung gagawin. Kasi po meron po mga nag-aalaga ng hito, naglalagay, tapos pakain lang ng pakain, wala na pong ginagawa. Kapag ka nag-harvest sila, wala na natitira. Hindi po nila alam yung... Lang din lagi yung mga pitch. Opo. Kasi po, ang hito, nagkakainan po yan. Kapag ka po may fast grower, hindi mo na ibukod yung fast grower, uubusin niya yung... Opo. Kung ano po yung kasya dun sa bibig ng hito, kinakain niya. Kaya magugulat na lang yung nag-harvest, 3 months, wala siyang ginawa. Ubus na. Yung 10,000 niyang inilagay, 1,000 na lang natira. Paano pipiliin? Yun po, kailangan po ng kung Yung malaki. proseso na every month, tatanggalin niyo po yung malaki. Ano yung manual na Oh, kung depende po sa kanyo, sa pond orientation nyo, yung iba lupa, kailangan niya ng tao ng lambat. Kapag ka po yung sa amin, yung kamukha nung pinakita ko kanina, de-drain lang po namin. Tapos kahit 2 o 1 tao lang kaya nang pipiliin nyo lang naman po yung malalaki. Paano kung sa gap ng lambat, Opo. kukuha mo yung malalaki? Yun po. Pero hindi lahat. Opo. Pwede rin yun, ano? Yung tinatawag nila yatang pokot. Yung lulusot yung malaki. Lulusot yung maliit. yun. Opo, yan po. Ganun po yung maganda. Ang kagandahan po na kapag nasa sizing, mas marami po yung natitira kaysa po dun sa hindi nagsasizing. Kasi mas marami kang... Sabog po lang. Gano'n naman ang nailalagay sa isang per square meter? Pan po, 100 pieces. Ano po ba ang pan nyo? Earth pan po ba o tarapal or Simentado. sementado? Kulungan ng baboy. Kulungan ng baboy. Hindi, meron ako rin para kulungan ng baboy. Advisable din ba yung rectangular? Opo, Yung tuluan ng bomba. kapag mas maganda po kapag mayroon na kayong available na resources na lalagyanan para hindi na gumastos, pwede naman po yun. Palagay ko pwede Yun yung po. pinagkulungan ng baboy eh. Opo, pwede rin po. Lalagyan na lang silat yung mga... Opo, basta kailangan waterproofing nyo po. Yung hindi... Silat yung waterproofing. Opo. Sa ng pinto, no? Kaso ang kanyualan do, kapag ka wala kayong filtration na gagawin, lagi kayong magpapalit ng tubig kapag ka dumudumi. Ano ba pagpapalit? Wala nang gas. Every week po. Lalo na kapag marami kayong inalagaan, minsan every 3 days. Alaga bread yung minum ko, no? Kwarto-kwartong ganyan, ha? Opo. May water lily puno. Lalaking water lily. Opo. Pero hanggang dito ulit tubig. Mababa lang po, no? Ibig ko sabihin, mga ilang Meron, mataas naman po. Hanggang 3 feet lang naman po ang tubig ng hito, okay na. sa isang batch Opo. ng hito. Kaya rin ang wari isang buwan. Opo. Depende po sa pond orientation nyo. Kapag ka po yung orientation nyo ay yung tarapal or yung concrete, kwan po. Anong tawag dito? 4 to 6 months. 4 na buwan hanggang 6 months, pwede na po. Depende kung anong size kayo magsisimula. Kapag kung ng differentiation sa sizes, ilang size yung
Yung pambenta? Hindi, yung paghihiwalay. Ilang hiwalay. Once, opo, mas okay naman yun. Dalawa lang. Kasi ang kailangan nyo lang naman pong tanggalin yung... Lagi mo, every month, maghihiwalay ka ng mga malaki. Opo. Opo. Kakantingin ka rin namin. Hanggang pag benta nyo po. Opo. Ang kailangan nyo lang naman pong Ibig mo siya. Marami kang... Opo, sa ano po kasi. Opo. Kailangan marami kang... Anim dapat. Ilan ba yung kulon, no? Hanggang maaari, dalawa. Pwede na nung lagyan eh. Susilan ko na lang. Opo. Eh kasi pag inilipat mo, ihiwalay mo, sa malalagay mo. Yung isa ganit, yung isa. Hindi, di-train na lang. Kasi hahatiin ko sa Oo nga. Hatiin mo na lang na ulit na gano'n. lambat. Lalagyan mo na ng kan, ng tarpaulin. Oo, yung lambat na naman na. Pwede yun, di ba? Tapos, pagka napilo rin. Tapos, Opo, pwede rin. Para hindi na kayo gumawa ng another. Opo. Kami po ang ginawa namin, lagyan namin ng harang na ganun din. Para hindi na nagkuhan. Hindi sila magkakasama. Opo. Mapipili na yun, basta pinatuyan. Kung ano lang yung malalaki ang... Pwede na mag-start mag-ihaw-ihaw doon sa harapan. Opo. Ganun ginagawa namin ngayon. Kaya siguro kaya, siguro sa kayo yung 500. Ilang square meter po ba? Hanggang anim daw yun. 3x3. 3x3, the 9 square meter. Ayun, hanggang mga 500 po yun. Anim na... Dito ron, ay pantay-tip-tip yun. 500 to 1,000. Hindi po, huwag niyo po pupunin. 3 feet. Ano ba ito yung pagkain niya? Feeds po. Kahit anong page? Meron po kami binebenta, tate feeds. Pwede ba gamitin yung... Gano'ng mauuwi? Pwede ba gamitin yung... Sa 1,000 po, 15 bags. Pwede ba gamitin yung tubig ng... Deep well po. Kailan deep? Ay, Kasi nawasa po, kailangan pasingawin ng isang araw para matanggal yung chlorine. chlorine kasi yun. Matik, alam. Jetmatic po, pwede rin. Naintindihan nyo kanina yung 12 feet diameter, mga ilan na naman. 1,500 to 2,000 po. Wala ano, Opo. kasi may kulungan ako ng baboy. Na, Ay, nagbebenta po ako ng tarapal. si engineer po, kumuha sa akin ng 2 tarapal, lalagyan po dito para magkaroon ng model. Bilog na. Opo. lalagyan ko Paano? Gano'n isang kan? 8,500 po. 8,500. Opo. pwede rin. Pwede na kayo magsimula. Yung iba, Mas mura ito. Pang nakakailang... Meron na may cycle. Cycle. Kung po depende po sa bentahan nyo, ay sa alaga nyo. Kung nagsimula po kayo ng 5 inches, ay kung po yun, 5 to 10 years. 10 years. Opo. Depende, baka mamaya mahiwa ng kutsilyo. 12 diameter na yun. Opo. Yung 12 diameter, magkano na may tarapal na gano'n? 8,500 po yung binebenta ko po. Testing yan, no? Kung po, kung 5 inches po ay nagsimula, 3 to 4 months pwede na kayong makaharvest. Pagka 5 inches. Pero kung nagsimula kayo ng 3 inches, baka hanggang abuti kayo ng 6. Kalahating kilo isa. Alin ba maganda ro? Mas maganda 5 inches. Pinakamaganda na 5 inches. Opo. Mas maganda po yung 5 inches kayo magsisimula. 4 to 5. Kasi po, konti na lang yung magiging mortality. Tapos, mas matibay na po sila. Kaysa doon sa 3 inches po, baka Hindi ba? Hindi na. hindi na po. Kapag pagka nagkasakit po, asin lang po. Asin? Opo. Okay na. Asin, tsaka may ihaw. Ay, tsaka pwede po. Kakalamansi. Tsaka kalamansi. Ibig ba sabihin? Tsaka alak. Hindi na 5 sakyan eh. inches, ganyan ba kalaba yun? Opo, nasa ganun po. Kahapon lang po nag-deliver kami eh. Ay nung di pala, last week pala. Nag-deliver. Pambahay din ng trabaho. Mas madali po siyang manage. Kasi ang gagawin nyo lang po, umaga, hapon, wala na, pakain lang. Ang pamilya mo. Gusto mo ito. Kesa sa mga yun na... Yung tilapia ba? Kainan din yun. Ang based po sa pag-aaral ko, hindi naman po kasi ako fisheries eh, pero based doon po sa sinabi ng mga fisheries na nagsabi sa akin, basta daw po kasya doon sa bibig ng tilapia, kakainin po nila. So kung may fingerlings silang kasama, kakainin po nila yon. Hindi mo kasi yun. Mas malaki yung bibig ng hito eh. Oh, yun. Kung kasya yung tilapia doon sa hito. Kaya mas maganda po, bubukod talaga yung mga malalaki. Hindi pwedeng mix, ano?
Swerte. Pwede rin po. Basta kunyari, mas magkakasing lalaki. Magkakasing. Opo, pwede. Mauubos ng 500 sa bago harvest. Kwan po base sa computation po namin, ito po, computation na ng BIPAR. So, 1,000 heads po ng hito, makakaubos ng 15 na kaban na feeds. Tapos, kung 500 po yun, de 7.5 or 8. Yun, 8. Kung 1,000 po, nasa ganun. Mas makakamura po kayo kung magpapakain kayo ng mga, ayan, yung mga chicken waste, yung mga bito-bituka. Yung mga matitigas yung sumobra sa panaderiya. Opo, yun po, mga tinapay. Pwede BO yan. Pwede nga po yung duckweed, asola. Sa mga panaderiya. Ayun po, mga sa mga tao na Delikado yun, patayan ka naman doon. May patay negosyo. Binabalsa mo yun. May formalin yun. Kaya nga po. Delikado. Yung nakita ko Opo, yun, pwede, bitukan ng manok. Napatabaan nyo ng kwan, replica 14. Hindi po, ay yung kapag ka po sa earth pond, pagka lupa. Opo. Kami po, nilalagyan ko po yung tayo ng manok, tsaka triple 14. Bulate. Opo, para maglumot. Gustong-gusto nila yun. Oo. Maghuhukay na lang marami. Ayun po, mas maganda po. Kapag ka po kayo nagsimula sa earth pond, 3 months lang po makaka-harvest na kayo. Mas mabilis po doon. Pero kailangan may preparation pa rin po ng panda. Yan nga, lalagyan po ng triple. Papaglablabin, lalagyan ng triple, lalagyan ng tayo ng manok. Ganun muna. Oo. Kumbaga bago magsimula. Opo, para po maging mataba yung lupa kapag ka earth pan. Ay, semento po, kwan lang, sahan ng saging, katawan ng saging, pang treatment lang po. Opo. Mga ugat ng water lily. Mm. Napalaman ng water lily sa loob. So, ibig sabihin, makakamenos din sa pagkain. Opo, yun nga yung sinasabi namin. Kailangan, ang 70% po kasi ng gasto sa mga alaga natin, puro feeds. Eh kung makakahanap po tayo ng alternative na pakain, o de kung 30, sabihin mo lang 35%, matipid mo doon, o de kita nyo na po yun. Para sa, yun, mga bakery. Alaban lugar. Eh baka Kapag ka po namamatay, hindi nyo po alam yung gagawin, gano'n. Yung hindi nagpapalit ng tubig, mahihina yung fingerlings. ibig sabihin, every 3 days. Depende po sa dami ng alaga nyo. Kasi po, doon po sa system na ginawa namin, meron po kaming filtration na ginagawa. One-way recirculating. Once a month na lang kami nagpapalit ng tubig. Yun po, may filter. Net lang po. Sa net. Po. Paano ginagawa sa net? Paano ba? Ganun po. Yung tubig, drain, tapos merong drum. Doon, pagka na-filter na, ayun, babalik na po ng pump. Ayun, pabalik-balik na po. Opo. Para hindi kami every week nagpapalit. May gastos din. Kuryente. Opo. Ganun po. Depende po talaga kung ano ang gusto nyong system. Mapipilter pero hindi na ibabalik. Opo. Ang Kumukunti lang naman yung tubig no, meron pang pump na yung sa'yo, yung kung lang po, pump ng aquarium. Filter kailangan natin. Kung lang po, net lang po yung sa amin eh. Net lang. Kahit anong net. Yung iba naglalagay ng bato-bato, yung iba naglalagay ng uling. Kami net lang. Yung net ng, ano nga yun? Nung, Fish net. opo, fish net. Ayun, nung sibuyas, Pwede siguro yun. nung bawang, Lalagyan nyo ng ano. Ng 4 na patong. lalagyan ng pato. Opo. Maliit lang kasi butas. Papasok nyo lang doon yung pump para hindi niya na mahihigop yung nandun sa ilalim. Maliit lang kasi yung ano ng aking. Opo. Mainam po yung at least kahit konti kayo magsimula, pwede, makikita nyo na kung ano ang management. Doon din kami nagsimula sa kaunti. dito Virgo, nagdobong Pa. Makikita nyo po. Kami po ngayon sa hatchery maganda po. Nag-hatchery na kasi kami. daming didilig. Opo. Ngayon po sa grow out maganda rin. Design nyo lang din bibili.
Pwede po. Meron din po kaming pitch, meron kaming tarapal, meron kaming fingerlings. Opo. San Antonio, Hacienda. Saan po ba kayo? Santa Barbara, malapit nga. Yung kwan po namin, yung fish pond namin, earth pond sa Panabingan po. Yung hatchery. Kanino doon? Kay Ukol po. Oo nga, si... Kay Mel Ukol. Hindi po eh. Sa may 4. Opo. Kay Kwan, si Tito ko po yon, si Tito Nilo. Si Amang Ukol po. Hindi po eh. Lolo niya si Juan, Ibrat pa ako. Opo. Pascual. Si ako, Chris Nail yan. Pako. Nakikita ka sa TV. Opo. Hindi ka. Niloloko mo pa ako ang siya. kahit yung daddy ko, Pascual din eh. Pascual, kamag-ano ko magbalas. Pascual dito sa Kaisiwan eh. Si Mama Rom Pascual eh. Opo. Si ano, loko-loko yun, si Paris State, pero sabi niya. Ay, tinahanap niya yung bahay ni Ibrat pa ako. Ay, Ayun na, meron amang, ay ka, saan ba yung bahay ni Ibrat pa ako? kakopols na. Doon, doon po, sa malapit sa Martilyo. Kasi pa ako. Siya mga kakopols. Magpipicture na po yata. Oo nga ba, magpapaalam na rin po ako. May naging lakad po ako sa... Kala ko half day lang. Pero salamat sa... Apo, pagka po may time po kayo sa September 30 sa farm namin. Ano pangalan mo? Charlie po. Charlie. Si Opo. Milya rin ata kayo. Apo, meron din po kami. Meron po kami si William, meron din kami pids. Doon sa inyo, kailan yung 30? Kailan? 30 po, Sabado. At 30 nito. Opo, at 30. Yung mga 1,000 alaga, magkano ang pinagbibilan halos sa mababang estimate? Kung wala pong namatay, de kung 1,000, kung 300 per kilo, de 300 kilos. Ay, 300, Isang kilo. 30, 300 na lang kamo. 300 kilos. Ayun po, 100. Ha? 100. 30,000. Opo. Kalahati pala kita. Ayun, kung masusurvive po lahat, basta maganda po yung management. Hindi mo na lang. Galaga na ako nung Africa na yung araw. Kumita ka ba? 2004. Kumita ka. Nalugi nga ako, nakawala. Naba. Doon sa papuntang Opo. na yun, may bukid kami ron. May Mm. tatlong butas na fish pan si Tatang doon. Opo. Ang inilagay kong fingerlings doon, 7,000. Dami. Tatlong butas. Opo. Nakakuha ko naman, napalaki naman. Ang problema, yung unang Yun harvest lang. namin, Opo. noong time kasi na yun, ang market ko lang, yung control. Malakas po dun ngayon, sobra. Yun lang market ko nung araw. Yung tita ko, 700 kilos every 2 days. Siya palang market na namin. Meron na siya talaga. Opo. Gano'n, Di nung una, ako pa lang ata nag-alaga sa Opo. Ikaw pa lang. nagdala ko ng 3 banyera, nabili naman, kaya lang, 20 pesos, 25 kilo. pesos 1 kilo. Kamura. Mura pa nun, 2004 yun. Opo. Di ngayon, ilang araw, parang 5 days akong ma-harvest. Puro doon ko dinadala, nabibili naman, yun na nga. Di nabawi na namin kalahati ng puhunan. Ngayon, may natira pa, na alangan ni size, di lalaki pa ro yun, Opo. Nakawala, nakawala. Yun lang. Nadali. Pipicture daw po yata. Ang papaalam na ako kay engineer. Engineer, mauna na po ako. Sige. Thank you. Opo, salamat din po. Pagkakakuan, tawag-tawag na lang po ulit. Nako, Opo. magsama-sama tayo sa kwan. Opo, mag-set po kayo para... yung ating food security. Opo. Hindi dapat na Opo. imported na kinakain ng Sa amin Pilipino. meron pwedeng hulugan ng hito. Sige po, kuhanin niyo lang po yung number ko kay Sir Namer. Sir, picture tayo. 1, 2, 3. Yeah. Thank you po. Sigurado namang oras na may tinan May aanihin. Thank you po. Nakasaglit. 1, 2, 3. Yeah, papadala ko po sa group. Thank you po.
Ay, isa pa daw, isa pa. Po. Baka sakaling maghito, ano, de contact Opo. na lang, puntahan ka namin sa inyo, ano. Opo, pwede naman po. I-schedule po natin yung kwan para sabay-sabay. Oo, yung seminar, kwan. gano'n. Opo, Sa pwede po. assembly meeting ng kwan. Sabi nga po kay engineer, pwede rin po kakong kwan. Schedule po. Pauwi na po tayo ngayon. Nakatapos na po tayo sa seminar. So, marami po tayong natutunan at nakilala dito po sa ating pinutahang seminar. Maraming salamat po kay Engineer Namer Fernandez. Pati na rin po kay Doc Antonio Baroga. Ayan, siya po yung ayan, no? Ito po yun. Nuestra Señora del Carmen Academy. So, sabi nga niya po, sama-sama po yung mga may passion sa agriculture para makapag-produce ng ating sariling pagkain para sa lahat. So, maganda pong advokasya. Yan, na may nakahanap po tayong tao na ganun din ang mission katulad po natin. So, hanggang dito na lang po. Yan. So, hintayin natin yung editin. Bye-bye!